Kaya hindi lapat sa kanya yon. Hindi rin lapat sa kanya yung uod na ako kasi wala namang butas ang paa at kamay niya. Hindi rin naman lalapat sa kanya yung huling sugo kasi hindi naman nagkatotoo na pagkamatay niya tapos na ang sanlibutan. Hindi pa tapos. 1963 pa namatay si Manali, 2018 na ngayon eh. Biro mo ilang pung taon na yun eh. Hindi pa naman nagwawakas ang sanlibutan. Kaya mali yung aral nila na yun. Hindi ako naninira, binabasa lang natin yung pasugo nila. Yun talaga nakalagay doon. Na pagkatapos daw mangaral ni Manalo, kakilakilabot ng pagwawakas ng sanlibutan. Ang pag-iral ng sanlibutan tapos na. Eh hindi naman totoo. Kaya yung mga talatang inia-apply ni Manalo sa kanyang sarili, ay hindi nila kayang patunayan siya ngayon. Kaya halimbawa, nung isa pa, na si Manalo raw ang Elias na sinasabi ng hula ni Propeta Malakias. Basahin natin ito. Ito naman po. Sa kanilang pasugo ng 1996 June, page 12, the prophesied third Elijah pertains to Brother Felix Y. Manalo, God's messenger in these last days, of whom Malachi 4:5-6 states, "This third Elijah will be sent before the great and dreadful day of the Lord, Judgment Day." Brother Felix Y. Manalo was commissioned to fulfill the work of restoration. He has the spirit and power of Elijah. The third Elijah raw si Manalo will be sent before the great and dreadful day of the Lord. Eh hanggang ngayon na hindi pa naman dumadating yung dreadful day of the Lord. Eh patay na si Manalo, lalabas, masyadong naadilintado siya, nakamatayan niya, hindi na siya pwedeng isugo uli dahil patay na siya. Eh sabi dun sa talata, before the dreadful day of the Lord, ito isusugo yung third Elijah. Eh, paano ka ngayon ng third Elijah? Eh, patay ka na. Eh, hindi pa dumadating yung dreadful day of the Lord. Kaya palpak na naman yung kinuha nilang hula kay Propeta Malakias. Ay, lahat ng talatang kinukuha nila sa Biblia, para yung talata na yun ikakapit kay Manalo, palpak yun, kaya kong patunayan yun. Sa mga ginoong diskusyon, papatunayan ko lahat ng talata na yun, walang lalapat kay Manalo kahit isa. Yung sasabihin, siya raw ang isang pastor na sinasabi sa Juan 16, imposible kay Manalo mangyari yun. Kasi isang pastor yun ang lahat ng tupa ni Kristo. Meron mo naman iba pang pastor na isa lang na pastor na lahat ng tupa ni Kristo kayang akayin. Yung nasa kulungan na at saka yung dadalhin sa kulungan. Eh yung nasa kulungan na, noong una na yun, ano yun, mga Hudyo yun. Tapos yung mga huling darating, sasama, magiging isang kawan. Magkakaroon isang pastor. Eh si Manalo ba yun? Paano ka magiging pastor ng isang kawan na magkasama yung nauna at saka yung sumunod na mga tupa? Eh patay ka na nga ngayon. Paano ka nakapagpastor nun? No? Hindi siya yon, si Kristo yung isang pastor na tinutukoy. Kaya para doon sa kapatid na Sixto Dukay, siguro dapat dukayin mo ng dukayin yung aral ng Biblia para maintindihan mo. Ako, ang hinahanap niya, talata raw ng Biblia para sa akin. Ang nakasulat sa Biblia, mapalad ang bumabasa. Ako yun ang ginagawa ko, bumabasa. Ngayon, ako lang naman yata yung basa ng basa eh. Lahat ng tanong binabasa ko sa Biblia ang sagot. Yun ang aking ginagamit na tabasa. Ako, hindi rin naman siya hinapak ang kasuotan niya. Kasi malayong mangyari hahapakin ang kasuotan niya. Maraming bodyguard eh. Eh itong uod na ako, nahapak ang kasuotan. Doon nasanay ang mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Kaya kung magtanong sila ngayon, ano ba ang talata sa Biblia para sa iyo? Eh ako, ang sasabihin kong talata nasa Biblia, hula ng Biblia, nasa Apokalipsis 1:3. Basahin natin kapatid na Daniel.
Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. On. Ang aking paniniwala, pagka bumabasa ka, tapos nakikinig ka, tapos tumutupad ka, mapalad ka. Ang ibig sabihin ng mapalad, kinakasihan ka ng Diyos. Hindi ko kailangan na magkukuha ng talata na hindi naman akin. Kagaya ng ginagawa ni Manalo, no? Lahat ng talata sa Biblia, pati pa naman yung pagiging binhi ni Abraham, siya raw yun. Siya raw. Ang binhi ni Abraham, si Felix Manalo. Pinuna ko yan. Nung punahin ko, binagol nila. Basahin muna natin ang sabi nila sa pasugo nung 1976, page 14. Sabi po dito, the prophecy states that he whom God had chosen or taken from the ends of the earth, the fulfillment of which is undoubtedly Brother Felix Manalo, is the seed of Abraham. Ayan, si Manalo raw ang seed of Abraham. Sabi ng aral ng iglesia ni Manalo sa pasugo nila. Undoubtedly, the seed of Abraham is Felix Manalo. Nung aking punahin yan, binago nila yan. Kasi alam nila mali eh. Ito ngayon ang sabi sa pasugo noong 1999 sa page 4. Sabi po naman dito, there is only one whom God acknowledges as the seed of Abraham, the Lord Jesus Christ. There is only one whom God acknowledges as the seed of Abraham. So, God do not acknowledge Felix Manalo as the seed of Abraham, the seed of Abraham. Using a definite article, the seed of Abraham is the Lord Jesus Christ. O, ang aral ng Iglesia ni Cristo, topsy-turvy, rocky, no? Topsy-turvy, hindi matatag kasi una, si Manalo raw ang seed of Abraham. Nung mapuna, pinalitan. Hindi raw si Manalo, kundi ang Panginoon Kristo. Marami silang ganyang aral eh. Kaya yung kakukuha ni Manalo ng mga talata para sa kanya, delikado yun eh. Pati hindi kanya nakukuha niya eh. Wala nga sa kinuha niya na tatama sa kanya eh. Yung anghel, hindi siya anghel dahil tao siya. Ang nasa Apokalipsis 7, hindi tao yun, anghel yun. Umaakyat nga sa sikatan ng araw eh. Si Manalo, makakaakyat mo yun? Yung anghel nakakaakyat dahil may pakpak yung lumilipad. No? Ito, paano ito yung anghel eh? Wala nga akong nakita umakyat si Manalo eh. Nakita ni Juan, umaakyat siya sa may sikatan ng araw, yung anghel. At hindi kataka-taka dahil ang mga anghel may pakpak. Si Manalo naman wala. Pwede rin siya makaakyat. Gagamit siya siguro ng eroplano o kaya ng hagdan. No? Kaya hindi lapat sa kanya yon. Hindi rin lapat sa kanya yung uod na Jacob kasi wala namang butas ang paa at kamay niya. Hindi rin naman lalapat sa kanya yung huling sugo kasi hindi naman nagkatotoo na pagkamatay niya tapos na ang sanlibutan. Hindi pa tapos. 1963 pa namatay si Manalo, 2018 na ngayon eh. Biro mo ilang pung taon na yun eh. Hindi pa naman nagwawakas ang sanlibutan. Kaya mali yung aral nila na yun. Hindi ako naninira, binabasa lang natin yung pasugo nila. Yun talaga nakalagay doon. Na pagkatapos daw mangaral ni Manalo, kakilakilabot ng pagwawakas ng sanlibutan. Sobrang nangangaral ng mga salita ng Diyos. Alam mo kapatid, hindi naman dapat na ang isang tao, bagay hindi kita masisisi, nasanay ka kasi sa ganun dahil iglesia ka ni Kristo. Si Manalo kasi, marami siyang claim na siya'y sugo, gumagamit siya ng talata, kagaya ng 10:16. Siya raw yung isang pastor na nakasulat sa 10:16 ng 1 na
magkakaroon sila ng, magiging isa silang kawan, magkakaroon ng isang pastor. Sabi ng iglesia ni Manalo, siya raw yun, yung isang pastor na yon. Mga talata, kinukuha niya para sa kanyang sarili. Gusto kong patunayan itong puntong nasabi ko. Ayoko naman kasi na magsalita ng walang ebidensya. Yung sa Pasugo, August 1976, ang sabi nila ganito. Sabi po dito, ang August 1976 na Pasugo, nasa page 3. He made this clear to us when he said in John 10:16, "There is one pastor or messenger." Let us requote our Lord's statement, "And I have other sheep also, which are not of this fold. Them too I must bring, and they will hear my voice, and all the sheep will become one flock and one shepherd." There is therefore a messenger used by our Lord in the establishment of his other sheep into one church of Christ, one flock. Is it Christ himself whom we hear if we hear the preaching of his messenger? It is tantamount to hearing Christ himself, as our Lord tells us in Luke 10:16. He who hears you hears me, and he who rejects you rejects me, and he who rejects me rejects him who sent me. Therefore, this scriptural truth is revealed to us. As long as there is a messenger commissioned by God, Christ could continue establishing his church. It is precisely through the instrumentality of that one pastor realized in the person of Brother Felix Manalo that Christ established his other sheep into one flock. That is Yung the church. underlying portion, precisely through the instrumentality of one pastor, realized in the person of Brother Felix Manalo. Therefore, ang claim ng iglesia ni Manalo, yun daw isang pastor na magiging pastor nung kawan. Ang isang pastor daw na yun, si Manalo yun. Yan, kaya sanay ang kapatid natin na naghahanap siya ngayon ng talata. Ano ba talata para sa akin? No? Kasi si Manalo, maraming talata. Siya raw yung anghel doon sa sikatan ng araw sa Apokalipsis 7. At ngayon naman po ay puntahan natin ang lugar ng Pasig City. Nandun si kapatid na Eddie Marticio kasama ng ating mga panahin. Pasig City, sige po, tuloy kayo. Ano po ang ibig nilang itanong? Salamat po sa Diyos, Brother Eli, Brother Daniel. Mula po dito sa Pasig City, ang magtatanong po ay si Mr. Sixto Ducay. Isa po siyang INC. Narito po siya. Ito po ang katanungan ko. Anong talata po sa Biblia ang nagsasaad ng mga hula para sa inyo bilang sugo na nangangaral ng mga salita ng Diyos? Alam mo kapatid, hindi naman dapat na ang isang tao, bakit hindi kita masisisi na sanay ka kasi sa ganun dahil iglesia ka ni Kristo. Si Manalo kasi, marami siyang claim na siya'y sugo, gumagamit siya ng talata, agaya ng 10:16. Siya raw yung isang pastor na nakasulat sa 10:16 ng 1 na magkakaroon sila ng, magiging isa silang kawan, magkakaroon ng isang pastor. Sabi ng iglesia ni Manalo, siya raw yun, yung isang pastor na yon. Mga talata, kinukuha niya para sa kanyang sarili. Gusto kong patunayan itong puntong nasabi ko. Ayoko naman kasi na magsalita ng walang ebidensya. Yung sa Pasugo, August 1976, ang sabi nila ganito. Sabi po dito, ang August 1976 na Pasugo, nasa page 3. He made this clear to us when he said in John 10:16, "There is one pastor or messenger." Let us requote our Lord's statement, "And I have other sheep also, which are not of this fold. Them too I must bring,
and they will hear my voice, and all the sheep